Magandang gabi po mga kababayan. Ito pong muli ang yung kababayan po dito po sa Alcobar, Saudi Arabia po. Ngayon po napakainit po ng usapan po ngayon sa Pilipinas. Tungkol po nga doon sa nangyaring barilan po sa Senado. May nangyari po ng putukan. Sa una po medyo convincing po kasi nunod po ako ng yung live feed po ng ng Channel 5 na nagkaroon nga po ng putukan. Ang galing po ng mga reporter po natin doon. Iniisip ko kasi base doon sa mga narinig po natin, mga feeds galing sa mga reporter po doon, may mga pumapasok na Marine, pumasok na Police, pumasok na mga OSA, yung sa Office of Sergeant, ano po ba? Na ganun nga po yung parang may datakpin nga po daw, tapos ah, napaka-intense ng loob po ng ng Senate. All of a sudden po, yung medyo pinapa ano po sila, tabi po yung mga reporter, all of a sudden nagkaroon ng putukan. So nagkagulo po yung nagkagulo po yung mga reporter po sa loob. Talagang syempre kahit naman po yung mga nanonood po ng live talagang matatakot at the same time. Syempre mabibigla kasi first time in the history of the Philippines na nagkaroon po ng ganitong putukan sa loob po ng Senate. Hindi na po talagang isang putok o dalawang putok. It's more than 10 putok po o 10 loud bangs po ng galing po sa mga dekalibreng baril. And then all of a sudden po, parang naging comedy. Kasi ah, wala pong malinaw na sinabi po yung secretary po ng OSA kung ano po yung nangyari sa loob. Basta nagkaroon po doon ng putukan at later on po, wala na po yung mga live feeds po ng mga reporter po kasi pinagtatanungan na po sila eh. And then dumating po si John Vic Remulla doon sa loob po ng Senate and all of a sudden, safe na po daw yung safe na po daw yung mga senador, nagpa-presko na po sila, nagpasalamat sila sa tulong ng DILG ng mga police. So safe na po sila nakalabas. Pero ang weird ang weird po ng scene sa loob po ng Senate eh. Nagkaroon po ng putukan na labas sa nagkaroon ng brownout. I mean, pinatay po yung ilaw ng Senate with syempre with the commando pa Senator Peter, yun nga po yung pagkakasabi ni Senator Peter Cayetano po na patayin yung mga ilaw eh. Tapos meron po silang mga live, may mga recorded po yata sila o nagla-live feeds po yung mga ibang senador na meron nga doon putukan sa loob. Tapos ang pinagbibitahan po nila ay MBI. Tapos yung mga ibang reporter naman po, iba po mga news channels. Siyempre, ganun takbo nila yung NBI director po natin, si Matibag. Sabi naman ng Matibag, wala naman daw NBI po doon sa loob. At hindi naman po siya nakapapasok. At then, all of a sudden naman po yung ating presidente, nag-announce po siya na walang kanalaman doon ng gobyerno. So sino po ba talaga? Isa lang po yung nagiging speculation po ng mga tao na hindi po makakulto, yung mga kultong Duterte po. Malamang gawa-gawa lang po yan alam mo naman po puro mga artista po yung yung mga senador po natin yung majority po natin ngayon eh. Nandiyan si Amy Marcos, di ba? Yung mahilig po yung magbida-bida eh. Magsasabi ng mga yung kapatid niya may sakit, palabas-labas sa ospital, labas-pasok sa ospital, pero hindi po sila nag-uusap ng 3 taon na po pala. Tapos nandiyan si Robin Padilla na yung dati na si Trillanes yung nagtatago o yung nasa loob ng Senate na sinasabi nagsasegda ng kuryente, nababayad daw ng tapos yung kabrad niya na si Bato na si Bato na yung nasa Senate. Wala na siyang pakialam, talagang doon pa nga yata natutulog si Robin Padilla, wag daw palabasin si Bato, kung parang makikipagpatayin din siya kung kakalat ka rin si Bato Puron. Nandiyan din po yung mahilig po mag-quote ng Biblia. Alalahanin po natin, kahit ang demonyo po nakakapag-quote ng Biblia, nga rin po yung ginamit po ng demonyo, yung tukso yung si Jesus, pagtapos po ng 40 days and 40 days sa pag-aayuno. Kilala na po natin yung mga senador na nag-quote po ng Biblia, yan po yung mga alam niyo po yun, yung walang takot po sa Diyos. Kasi saka makakita saka po makakita ng senador na nag-quote po ng Biblia. Tapos, ba't nasa kayo? Ba't nasa Senado kayo? Di ba? Pugad po ng yun eh. Pugad po ng kasalanan po yun. Di ba po? Hindi natin lahatin. Malamang lahat. O karamihan po. Kasi wala naman po sa politiko ngayon na napakalinis eh. Kung napakalinis po nila, edi sana nasa na lang po sila.
nasa kumbento na lang sila o nagpari na lang sila, di ba po ba? So, nakakaya po yung ano natin ngayon, Senate po natin. Yan po yung pinaka nakakayang institusyon ng Pilipinas. Tapos yung nangyari pang marami pong mga observer po ngayon. Ang tingin po nila kaya po nagkaroon po ng ganyang gulo sa Senate. Hindi lang po dahil kay Bato na tinatago po na si Bato. Pero meron po silang excuse na ma-delay po ang impeachment po ng ating VP Sara. Kasi inakit na po sa 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 Senate po eh. In-endorse na po sa Secretary po ng Senate ang impeachment case ni Sara eh. So baka yun din po yung isa pong factor na sinasabi kasi nila forthwith kailangan pag umakita diyan na po didigin na po nila yan. Hindi natin alam kung anong klase pagdinig po nila yan o baka patayin po agad nila, di ba po ba? Kasi may enough na bilang po sila eh. So anyways po, ganun nga po yung mga speculation po ngayon. At the same time, napakagulo po ng Senate. Senate lang po magulo kasi sa Congress naman wala, tahimik eh. Gumawa po sila ng ingay, hindi rin po yung ingay po nila, hindi po bumili, hindi po pumatok sa buong tao, sa buong mga Pilipino. Pumatok, konti sa mga nila, mga kanides nila, pero sa lahat ng ibang mga nakapanood, poorly scripted yung ginawa po ng Senate. Una, paniwala ako, tapos later on, wala. Script lang pala to ng mga nasa loob po ng Senado. Tapos, nagsalita pa ang Pangulo na wala silang kinalaman po dyan. So, ano na po yung gagawin po nila? Di ba po ba? Pero sinasabi ni Amy Marcos na si Matibag, may MBA agent po doon nandun na binabasag po daw yung sabi po ng staff po niya, narinig niya na dinidrill yung pintuan ng malapit po yata sa GSIS building, yun po yung pagkakasabi. Pero all of that are all speculation. Ang nakakatawa po doon, marami pong putukan, pero wala naman pong pinakita kung saan po yung putukan, kung may nabaril po ba, o may nasaktan po ba, o may napatay po ba, di ba? Wala eh. Wala tayo nakita picture eh. Nakita lang po natin picture. Yung nakangiti lahat po ng mga senador doon po sa loob. Nagpa-picture pa po sila. Tapos parang hostage po sila sa loob ng Senate. Yung ganun po ba yung gusto nilang palabasin? Eh wala namang kumumpis sa kanila. Di ba? Wala namang sumugod para protektahan po sila. Sabihin po, hindi po sila mahal ng tao. Kaya wag po sila magpanggap na mahal po sila ng tao. Wala pong poprotekta po sa kanila kasi po mga Pilipino, although kahit may mga kulto na mga Duterte, marami pa rin pong Pilipino na marami pong Pilipino na marunong manimbang kung inuutubo sila ng mga ng mga kultong mga senador po na to. Kaya, di ba, kasalanan din po natin mga Pilipino baka nagkakagantong bansa po natin. Kasi bumoboto po tayo ng mga ganyang uri ng senador. Di ba? Tingnan mo, may binoboto po natin senador, masyado pong makasarili. Masyado pong mapolitiko. Imbis na makapilipino. Di ba? Ang kinakampihan po nila tingnan mo kung nangyari po sa Senate po nila, nagkakadal po sila ng fugitive. Wanted na po sa ICC. Hindi mo sabihin, international wanted po yung tao na yun. Yun po, fugitive na po yun. Takas na po yun sa watas. Lahat po yun, hindi po tinotolerate. Tapos, inamin pa ni Senator Cayetano na sabi po niya, masama ba mag-hitchhike na ngayon ng mga pasahero. Sino ba yung hinitchhike niya? Sino ba pinasakay niya sa van niya? Di ba, pinagamit niya ng sasakyan niya. Si Bato eh. Fugitive yun eh. Alam na ni Bato na di ba nagpasalamat nga siya kay Ombudsman. Ng November pa lang alam niya na meron siyang warrant. So imposible hindi po niya alam yun kasi galing po siya sa PNP. Malalakas pa rin po intel niya. Sana wala pong hindi tayo ginagago ng mga to. Tapos sasabihin ng mga ibang mga kulto, hindi pa fugitive. Pero pag hindi fugitive, alam nga niya na meron na siyang warrant of arrest. Siyempre, hindi sasabihin kaagad yun dahil nga magtatago siya talaga kung ilalabas kaagad sa TV. Di ba, ito nga, lagi sinasabi ni John Vic na wala pa siyang warrant of arrest. Pero alam naman nila na meron. Sabi rin ni Senator Trillanes. Kasi ultimo si Ombudsman sinasabi na meron na last year pa. Di ba po ba? Kaya lang, Mr. President, President Bongbong Marcos, sana po
Baguhin niyo po yung ano, yung mga nakapaligid po sa inyo, lalo na po yung DILG, ang PNP po. Tinanggal niyo po kasi si Torre. Dapat ibalik niyo po si Torre, loyal po sa inyo yan. Gawin niyo po siyang DILG secretary. Kung di niyo magagawa si, ano, si Torre dahil naawa kay Nartates, po ay maawa kay Nartates. Maawa po kayo sa sarili niyo. Maawa po kayo sa bansa po natin. Utang na loob. Tanggalin niyo po yung dalawang yan. Walang kakwenta-kwentang ano. Walang kakwenta-kwentang mga pulisyan at DILG secretary po yan. Pinapahamak lang po kayo yan. Ang dami na pong fugitive sa Pilipinas, international, na hindi pa po nakukuha. MBA lang po nakakahuli ng mga Chinese, illegal mga Chinese na ano, ng mga nagpapanggap na Pilipino. Puro MBA lang. Sayang po, Mr. President, ilang taon pa po kayo dyan pag ganyan po yung mga nakapaligid po sa inyo. Lahat po na nakapaligid po sa inyo, napakaramdam niyo po na hindi po nasiserve yung justice o nasiserve yung gusto niyo po sa gobyerno. Lalo na po sa safety po ng ating bansa kasi may mga fugitive na nandiyan po sa labas ng sa labas po. Patuloy pong ini-enjoy nila yung mga freedom po nila kasi wala po pakialam ang ano po natin eh. Ang PNP po natin eh, tsaka ang ating ano eh. Ayan, tulad po yung DLG po natin, di ba po? Puro pa picture lang eh, puro press con eh, papogi eh. Sana po, Mr. President, dinggin niyo po yung mas nakakaraming boses. Tanggalin niyo na po yan. Ipalit niyo po si Trillanes o ipalit niyo po si, ano, si, si Torre po. Hindi po ay mapapaya, tignan niyo po ginawa ni Torre. Ang lalaking taong ginawa po ni Torre na hinuli. Pero ba't ginano niyo lang po si, ano, si General Torre. Sayang po, napabilib niyo na po kami dati. Ngayon, hindi po kami, hoping pa rin po ako kahit pa paano na magagampanan niyo po yung tungkulin niyo. Na mapapanagot niyo po yung may mga kasalanan sa batas kasi nagawa niyo na nga po yun kay President Digong, ex-President Digong. So magagawa niyo rin po yan. Kaya sa senador na nagtatago po dyan sa Senate, na ginagawa pong taguan ng mga pugante po sa batas. Sa mga kababayan po natin na nakakaintindi po ng sitwasyon, huwag po kayong magpauto kung ano po sinasabi ng kampo po ni Digong o kampo po ng iba po mga bulag po na supporters po na sabihin natin bulag na supporters po ni President Bongbong po. Mag-neutral po kayo, mag-aral po kayo ng both side. Alam po natin may pagkukulang ang gobyerno po natin. At the same time, masyado silang relax pagdating po sa mga kapabaya, masyado po silang pabaya sa katulad nga po nito sa nangyayari po sa mga pugante po sa batas. Sila Saldico, sila Bantag, sila Harry Roque po. Ito po, dumagdag po si Bato, di ba po? Karap-harapan na po eh. Masyado pong nakakabasos na po sa mga Pilipino po na gumagalang sa batas. Kapag tayo po mga Pilipino, may kasalanan po tayo o hinahanap po tayo ng batas at nagtago po tayo. Tapos, tinago tayo ng ating pamilya. May kaso pong pamilya po natin o may kaso po yung mga kamag-anak po natin o kaibigan po natin. Itong mga senador na to, sila na po yung nagtatago sa pugante. Okay lang po na gamitin pala yung sasakyan. Kaya po ba? Parang ano po bang meron ng mga senador na wala mga normal na Pilipino? Pilipino lang po yan. Dapat yan sila nagsisilbi po sa atin dahil nasa gobyerno po sila. Pasahuran po natin sila, di ba po ba? Kaya po, baliktad. Wag po kayo magalit sa akin mga kababayan ko na talagang diehard fan politiko ng mga Duterte. Pag mali, mali. Di ba po ba? May mali po may mali po yung bise. Tanggapin po natin yun. Hayaan po natin umusad ang batas. Huwag po natin pigilan. May mali po si Senator Bongo eh. Kung ano po siya, kung matapang po talaga siya, wala talaga siyang ginagawang masama. Paglaban niya yung sarili niya, huwag po siya magtago sa Senate. Huwag po siya magtago kung saan. Tulad po ni President Digong. Ayan, sabi niya, wala po siyang kasalanan. Nagpahuli po siya. Di ba po ba? Ngayon, may mga lawyer siya. Meron po siyang karapatan na ipagtanggol po yung sarili po niya. Hindi po katulad dito ni Senator Bato. Na po ba? Nagtatago po sa Senate. Parang walang bayag po. Napakalaking, hindi ko po maintindihan. Tapos, ang ginagawa pa, yung mga senator po yung nagtatago po sa kanya. Ang siya pa po nagtatago po sa kanya, pumoprotekta po sa kanya. Ito pong kapatid ng ating Pangulo.
Ito po yung sumisira pa sa imahe ng ating Pangulo. Imahe po, hindi lang ng Pangulo, imahe ng ating buong bansa. Saka ba na nakakita ng kapatid na sinabi sa buong bansa, buong mundo na gumagamit ng illegal na droga ang kanyang kapatid ng mga kabataan pa. Kaya po ba? Baho na ng pamilya niya, pagkakalat mo pa. Ito po ba yung mga binoto po natin para protektahan po tayong mga Pilipino? Wala nga po tayong nararamdaman mula po sa kanila. Lalo na po tayong mga middle class. Di ba? Kung bago po tayo mga kapwa ko Pilipino, pagdating po natin sa pagboto, maging matalino po tayo. Huwag po natin iboto o po natin, hindi po, yung mga, wala naman pong pakinabang po sa Pilipinas na ikagaganda po ng buhay at kinabukasan ng ating bansa, lalo na po ng ating mga ano. Di ba po? Kung may karapatan po kayo bumoto, bumoto po kayo ayon po dun sa ano, sa pagkakakilala niyo po sa isang ano, sa isang kumakandidato po. Di ba po? Huwag po tayong boboto sa popularity lang o gwapo lang o maganda lang o maingay lang, ganun. O sa pangalan lang. Bumoto po tayo sa credential. Credential po, ano po nagawa niya. Kung dati po siya sino, tingnan po natin kung ano po yung mga nagawa niya. Tingnan po natin the way po siya magsalita. Tingnan po natin kung pro-Philippines po ba siya. Hindi po yung pro kung sino po yung admin o sino po yung, o yung opposition. Hindi po ganun. Hindi po ganun ang gobyerno. Dapat. Di ba po ba? Sige po, yun po muna. Nagsimula po ulit ako mag-vlog kasi pinagtitimpihan ko po na hindi mag-vlog eh. Kaya lang hindi ko po matis yung kanina napanood kay. Sobra na po talaga. Sobra po talaga. Sobra na pong pambababo yung ginagawa po nila sa Pilipinas. Lalo na po yung, ito pong mga past few days na nangyari po. Lalo na yung pagtatago ni Bato dyan sa Senate. Magandang gabi po mga kababayan ko dito sa Saudi Arabia, sa Alcobar. Tumumuli yung kababayan si Chris Villanueva po. Ng Saudi Arabia po. Peace sa lahat.